Kaibigan from Rider PH. Ayan. Tanong ko lang po, kung titignan niyo po bilang musikero itong tanong ko, ano po ba yung role ni Mercy bilang vocalista sa banda? At paano napilayan yung banda dahil wala na siya? Yung mga ibang kanta po, kaya naman po namin kasi nung time na pumasok si Marcy, binibigay na po namin yung mga linya po ng iba. So kaya naman po, pero iba po talaga na nandyan po si Marcy. Kung sabi po nyo na paano napilayan, talagang pilay po kami talaga nung nawala si Marcy. Ibang-iba po talaga yung nasanay na po kami na buong pag may concert, nandiyan kami lahat. Ngayon talagang pilay man po, pero yun nga sabi ko ipilitin po na talagang ito na po, baka mas lalo kaming maging maging ano ba tawag, maging matatag, magaling. Yung gano'n po. Actually, last March pa naman nawala si Mercy sa amin sa grupo. Kasi nagpapagaling niya sa April. Yeah, April. So far naman sa mga shows namin, may mga shows kami, may mga gigs kami, maayos naman yung tutulungan namin. Pero ito kasi major show. So, parang, andun yung hahanapin talaga kung ano yung mga Thank you kay Direk Frank. Frank, meron ka bang plan di kung sakaling dumating yung point na hindi nila makanta yung song dahil sa sobrang lungkot? Yung repertoire po nila na gagawin namin, siyempre nag-iisipan po talaga namin yan. Iniisip ko rin as a director na baka ito baka umiyak na sila dito. So kailangan handa ako na may pangsalo. Hindi po ako ikakanta. Pero yun po. So talagang pinag-iisipan talaga. Kasi coming from a 2018 sold out concert at the Araneta, itong concert nila ngayon, medyo yung puso nila, ramdam ko. So as a director, kailangan ma-translate ko yun into something meaningful for the audience also. Something na, syempre, katulad nga sinabi natin kanina, magkakatribute sila of course kay Mercy. Kung paano gagawin yun, puso lang ang makakapagsabi. Hindi natin siya ipipilit, pero puso lang ang magsasabi. At saka napansin ko dun sa mga napanood ko sa YouTube, talagang sinasalo din sila ng audience. Pag nakikita wasak na yung banda, sumasalo talaga sila na. Kasi yung mga kanta nila sobrang sobrang iconic na pag hindi sila kumanta, feeling ng audience kailangan maging parte sila. At siguro yun din pwede ko sabihin sa concert na to, parte ang audience sa concert na to. Magiging parte sila sa pagkanta, sa pag-celebrate ng 25 years na. Thank you. Huling tanong ko kay Ray. Alam ko naman na dahil iconic na ang AGs, yung tunog mismo, as much as possible, you stay doon sa original areglo. Through the years, I've watched AGs in different concerts, pero napansin ko nga na talagang kahit yung bagsak ng drums kung pwede plakado, ginagawa nyo. Paano nyo iniiwasan na hindi kasawaan yung mga kanta? Considering na every night, yun at yun. Actually po, Pero kami hindi kami nagsasawa, pero kayo bilang musikero. Una-una po, sawa na ho kami sa totoo na. Pero dahil po, ang mga tao, sa part po namin, ay namin kintahin kasi sa gusto nga na halos nakakatulugan na po namin yung mga songs na yun. Pero dahil po gusto po ng tao, talaga po ginagawa namin lahat. Parang hindi masyadong siya, kumbaga, hindi, binibigyan namin ibang konting variation. Kumbaga sa may mga songs kami na although iliksian namin, minsan iniiba namin ng konting ang tono para lang maiba, para hindi pa okay, iba ko pala sila, actually same song pa rin yun. Kumbaga sa lang, para na hindi masyado
tawag doon, nakakasawa sa audience. Ganun. Pero actually, hindi naman kasi sa kanta yun eh. Depende rin sa vocalista yung magdala. Ang galing sila magdala ng songs ng kaya hindi nakakasawa talaga. Ganun. Inisip ko nga nung binasa ko yung title na ang obvious explanation, haling sa ulan, galing sa title ng hit songs, ano, haling pati ulan. Pero inisip ko, magme-med, mas magiging chill ba yung areglo, na parang tag-ulan o ano. Nasubukan niyo na bang lumihis dun sa mga dati yung areglo, pero ayaw talaga ng audience? Alam mo naman, minsan, ginawa rin namin sa Alpha yan eh, yung ginawa namin disco. May mga songs kami, lahat ng mga songs, hit songs na ginawa namin disco. Pero hindi siya nag-click masyado dahil hinahanap pa rin ng tao yung ano. Halimbawa, kumakanta na kami ng disco na basang-basa gusto nila ipatigil. Gusto nila talaga yung original song na basang-basa sa ulan. Ganun ba? Ako, observation ko, just to butt in. Ang 80s kasi, hindi sila yung typical sessionistas na nagbabasa ng nota. Memorized sila eh. So, ang ginagawa namin is yung puso talaga. So, ano yung feeling nyo sa ganitong panahon? Anong feeling sa ganito? So, ginagawa ko sa director also. And together with AGs, na yung feeling, sa parte na to ng concert, dapat ang feeling ganito. So, si Kuya Ray, ayan, si Juliet, doon na lang titipa lang nila. Even our opening ng 20, tipa yun. Kaya sobrang proud na proud ako talaga dito sa kanila. Kasi sobrang professional at saka iconic talaga. Comment ko lang, minsan na nga lang kayo nag-disco, nag-produce pa kayo ng iconic hit. Di ba yung Christmas Balloons? One of your, I think, if not the only upbeat song nyo, and yet naging classic pa. So ganun kagaling ang ages. Thank you. Palakpakan naman natin. Maraming salamat. Alam mo, totoo yun, no, Kuya Chocho. Kwento nga namin ni Ate Janice dito. Parang, yun nga, mula noon hanggang ngayon, pero pag narinig ko yung tunog ng ages, hindi naluluma. Diba? Yung pinag-uusapan natin. Ito rin, hindi rin naluluma.